Espesyal ang sumunod na araw para sa mga peregrino. Tumulak sila patungo sa bayan ng Cana, ang pinangyarihan ng unang himala ni Jesus. Ayon sa aklat ni Juan, dumalo si Jesus kasama ng kanyang inang si Maria sa isang kasal sa Cana. Nang mapansin ni Maria na wala ng alak, sinabi niya ito sa kanyang anak. Ngunit sumagot lang si Jesus na hindi pa panahon para simulan niya ang kanyang tunay na gawain. Gayunpaman, sinabihan ni Maria ang mga naglilingkod na sundin ang anumang ipagawa ng kanyang anak. Di nagtagal, pinalagyan ni Jesus ng tubig ang 6 na tapayang bato. Nang ipinatikim ang tubig na ito sa namamahala ng handaan, naganap ang isang himala. Ang tubig ay naging alak. Kaya naman di nakapagtatakang iniuugnay ang sakramento ng kasal sa Church of the First Miracle. At karamihan sa dumadayo rito, iisa ang pakay. No, we're getting married. Excited ang mag-asawang peregrino para sa kanilang renewal of marriage vows. Ilang taon na po kayo kasal? 19. 35 sila, we're 40. Kabilang rito sina Pichi at Lito Bunyag na animoy sinasariwa ang alaala ng kasal nila, bagamat 37 taon na ang nakararaan. Ibang klase rin yung wedding namin kasi very intimate. Both sides of the family got along very well and we're happy. Masaya sila para sa amin. I thought it was a wedding made in heaven. Para kay Lito, si Pichi ang katuparan ng isang di pangkaraniwang pangarap. I had a model Christian family. Sabi ko, Lord, sana yung pamilya ko maging kagaya ng sa kanila. Nagdasal na lang ako na sana ako ganun rin with Pichin. I think with her, matutupad namin yung wish na yon. Hindi nakapagtatakang ninais yon ni Lito dahil ang kanyang mga magulang ay relihiyoso rin. Ang nakamamangha ay kung paanong pinalakas ang kanyang pananampalataya ng isang trahedyang nangyari mismo sa kanyang mga magulang. Nag-Via Crucis sila. Naglalakad sila. Yung ama at ina ko. Inisnatch yung bag ng mother ko. Napaano yung ama ko na, ano ba nangyari ganon? Akala ng mga magnanakaw, lalaban yung ama ko. So talagang binugbog siya. Dahil doon, nagka-stroke siya. Na-paralyze ang katawan niya. Nung una raw ay naghimagsik ang kanyang kalooban. Nagtatanong ako, bakit? Bakit niyo ginawa yan sa ama ko? Hindi naman siguro na may kasalanan siyang mabigat. Yung sa pagtatanong ko na gano'n, para pati yung pananampalataya ko medyo apektado, no? Pero sa sandaling panahon ay nakita ng kanilang pamilya ang liwanag sa kadiliman. Instead of going away from the church, lalo kaming napalapit. Tumulad ako sa ama ko kasi ang devotion niya sa Sacred Heart malakas. Tapos ang mother ko, Marian siya. So, nagpalit ang buhay namin. Malapit na kami sa sarili namin, pero lalong lumakas. Kinailangan ni Lito ang malakas na pananampalatayang ito nang hinarap nila ni Pichi ang mga hamon ng buhay mag-asawa. Sunod-sunod ang gastos namin. Pregnancy niya medyo challenging. Ilang beses siya na ospital. Nakalimutan ko magbayad ng installment sa kotse.
Pag-uwi namin, nandun na yung sheriff. Kukunin na yung kotse namin. Maliit na problema lang pala ito kung ikukumpara sa nangyari noong 1986. Nasa Estados Unidos ang mag-asawa at kanilang 3 anak para sa isang family reunion nang pumutok ang EDSA Revolution. Dahil sa kaguluhan, pinayuhan ang mga bunyag na huwag na munang umuwi. Tumira muna kami sa kapatid namin, pero 5 na kami, so mahirap makisingit pa sa nila. Parata kaming hindi makatulog sa gabi, nagdidiskusyon kami. Ngayon. Where will we get the things to buy for our children the next day? 4 na buwan pang nagtiis ang buong pamilya bago sila nakauwi sa Pilipinas. Dito naranasan nila kung paano maging walang-wala sa buhay. Our marriage, nasubukan, and saka yung our relationship with the kids. Pero ang positive is it is something to look back to. Our marriage got stronger. Hindi ito ang huling pagkakataong nasaksihan ni Peachy kung gaano siya kamahal ni Lito. Kamakailan lang ay sinaklot sila ng takot nang magkaroon ng kakaibang karamdaman si Peachy. Nagkaroon ako ng rashes sa legs. Usually, that's the sign of dengue, di ba? Yung platelets mababa, mataas ang fever. So, he said, siguro check-in na tayo sa hospital. Na in the end, ang final analysis nila is what they call ITP, which is idiopathic thrombocytopenic purpura. It's scary because other people die of it. Buti na lang, laging nasa tabi niya si Lito. He would sleep there. He would never come home, and that's 10 days, and he would work the next day pa and then come back there again. At dahil magkasama rin sila sa trabaho, damang-dama ni Lito na kulang ang kanyang mga araw. Pag pumapasok ako sa opisina, after staying in the hospital the night before with her, talagang ang bigat. Punta mo doon, wala siya sa kwarto niya. Talagang nami-miss ko, no? Nadadagdagan yung anxiety. The question is, Diyos ko, kailan ito matatapos, ano? I cannot go on. Sa wakas, gumaling si Peachy at lalong humigpit ang nagbibigkis sa buhay nilang mag-asawa. Do you reaffirm your married vow and fidelity to your husband before God and this community? Yes, I do. Kaya, sa renewal ninyo ngayon, yung ikaw ay akin, ako ay sa'yo, Kaya ngayon, ang ligaya mo ay ligaya ko. Ang dusa mo ay dusa ko. Ang pangarap mo ay pangarap ko. Ang pag-asa mo, pag-asa ko rin. Ang utang mo. Sige, hindi ko itutuloy ang renewal. Sumagot kayo. Ang utang mo, bayaran mo. Ang hirap, Ang hirap. But come to think of it, that was how Jesus loved us. The debt that we had to pay, He assumed and suffered the pains that we should have borne. That's marriage. That's covenant. Kaya pati utang mo, utang ko rin. At ang kamatayan mo, kamatayan ko. Ako, I cannot express. Talagang, this is what I've been dreaming of being here. So, God, with my husband. Yeah. Napaka-refreshing po ng experience. And cry to the one that you love.
Bagamat ang seremonya ng renewal of marriage vows ay naganap sa Cana, alam ni na Peachy at Lito na ang diwa nito ay kinakailangang isabuhay araw-araw. I think because there is so much love, mas malakas talaga ang feeling namin for each other, no? Na parang it's lahat ng pagsubok, parang at the end of the day, parang kailangan dalawa pa rin kayo eh. Ngayon, ang pagmamahala ni na Peachy at Lito ay umaapaw na sa buhay ng kanilang mga anak at apo. Kitang-kita ang presensya ng pag-ibig sa kanilang pamilya, pag-ibig sa isa't isa, at pag-ibig sa Diyos. Para bang nalilipat rin yun sa mga anak namin, no? Lahat sila nagsisilbi sa simbahan. Hindi namin sinasabi sa kanila. Halos lahat sila, mas gusto nilang dito maghapunan, instead of going out. Kung may free time sila, mas gusto nila dito sa bahay. Natupad nga ang pangarap ni Lito na magkaroon ng pamilyang malakas ang kapit sa Diyos. Simple na lang raw ang bago niyang pangarap para sa kanilang mag-asawa. Sana 50 years from now, another renewal at the wedding of Cana. Baka pwede pa. 50 years? Oh my goodness.